sumusunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Pagpad ako ng batas militar bilang Pangulo ng Pilipinas ay ginagamit ko ang aking lakas para magdeklara ng batas militar sa Pilipinas dahil sa paglaganap ng mga grupong komunista at mga naghihimagsika at kaharasan. Ganun po ba, Pangulong Marcos? Oo, at hingin ko lang sa inyo ang inyong suporta para sa pagbabago ng ating bansa. Marcos, parang hindi ka mahal ng iyong bansa. Nagpapatakawa ka ba? Mahal ako ng mga tao sa ating bansa. Parang gusto ka nila patalsikin sa iyong pwesto. Magandang umaga po, Marcos. Ano ang sadyan? Ang nanirahan po sa inyo na television ay ABS-CBN. Ganun ba? Ipasara mo ang television na yan. Ganito nga tayo ngayon sa Ninoy International Airport para ibalita kung ano nangyari. Sa pagbalik ng biniglo ninyo ng Pino, nakikita natin ngayon na binubuhat ang gwardiya dahil bilang sa pagbaba lang niya ng eroplano at hindi nawalayan na may bumalik sa kanila. At Bibilang na po tayo ng body. Aquino. Aquino. Marcos. Marcos. Aquino. Marcos. Aquino. Aquino. Marcos. Aquino. Marcos. Aquino. Marcos. Aquino. At ang panghuli ay si Aquino. At ang nakuha ang boto ni Marcos ay 25 at ang nanalo sa botohan ay si Corazon Aquino. Itan mo ang resulta ng botohan. At ang nanalo ay si Ferdinand E. Marcos. Ano? Ang daya naman yan ah! Maraming salamat dahil ako ang inyong muling binoto. Mabuhay Pilipinas! Mga kababayan, gumawa tayo ng EDSA Revolution bukas!
and repeat after me. I say your name, Corazon Juanco Aquino, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duty as President of the Philippines. We serve and defend each fundamental law. Execute each just law. Do justice to every man and consecrate myself to the service of the nation. So help me God. Ang ipinapakita ng EDSA Revolution na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mamamayan. Ang pagkakaisa at pagtuturungan ng mga Pilipino para mabawi ang demokrasya at diktatura ng bansa. Kaya huwag nating kalimutan na ipakita ang ating lakas at ating pang-araw-araw na ilaban ang ating demokrasya at diktatura para sa ating bansa.